Kababayan, nasa 5,000 mga security personnel na ang nakadeploy para sa gaganaping ASEAN Tourism Forum at ASEAN Foreign Ministers Retreat sa lalawigan ng Cebu, kung saan isasagawa ang mga mahalagang pagpupulong kaugnay sa turismo, negosyo at investment forums na siyang daan patungo sa gaganaping ASEAN Summit sa bansa. Yan ang ulat ni Jessie Atienza ng PTV Cebu. Binasbasan at binigyan ng final briefing ng mga otoridad ang nasa 5,000 mga security personnel na nagtipon-tipon sa Cebu South Road Properties para sa opisyal na send-off ceremony na binubuo ng mga personnel mula sa iba't ibang uniformed agencies, law enforcement agencies at maging ng mga force multiplier para magpatupad ng mahigpit na seguridad sa pagdaraos ng ASEAN Tourism Forum at ng ASEAN Foreign Ministers Retreat sa Cebu. Sa lalawigan naman ng Bohol, naka-heightened alert din ang PNP dahil sa serye din ng mga pagpupulong ng ASEAN delegates doon na nakatuon sa enerhiya. Nakakalat ang kanilang route security sa lalawigan. At makikita niyo po ito na nakadeploy sa maraming bahagi ng city. Ito po ay part ng security measure natin as we host the ASEAN Forum 2026 here in the province of Bohol, na patuloy po natin itong ginagawa halos gabi-gabi to make sure that the traffic flow will be easier for everyone, hindi lang po para sa ating mga delegates, kundi para din po sa lahat ng ating mga kababayan dito sa province ng Bohol. Sa loob ng 5 araw, gaganapin ang serye ng mga ministerial meetings, business at investment forums at maging mga aktibidad na nagpapakita ng turismo at kultura ng Cebu at ng Pilipinas. At dahil sa daang-daang delegadong dadalo sa mga pagpupulong at mga aktibidad, inaasahan ang pagtaas ng occupancy ng mga hotel at patok din ang mga lokal na mga produkto at mga serbisyo para sa mga banyagang bisita. This will bring together tourism ministers, senior officials, national tourism organizations, advocates and leaders from all over the ASEAN region, as well as delegates from all over the world, coming together to push for the ASEAN as a unified but diversified destination, and of course, here to support the Philippines and to support Cebu's reinvigoration and full recovery as far as tourism is concerned. Nakalatag na din ang International Media Center sa isa sa mga hotel sa lungsod ng Mandaue sa pangangasiwa ng Presidential Communications Office, kung saan maaaring ma-monitor ng mga taga-media ang mga kaganapan at mga pagpupulong ng mga delegado. Lahat ng mga magkukover ay pawang accredited at isinailalim sa screening. Sa pag-host ng Pilipinas ngayong taon ng ASEAN Summit, magiging sentro din ito ang lalawigan ng Cebu na may kaakibat na responsibilidad at magandang oportunidad dahil sa pagtitipon dito ng mga leader at mga tourism officials mula sa 11 bansa na mga miyembro ng Association of Southeast Asian Nations upang talakayin ang mga mahalagang paksa patungkol sa politika, ekonomiya at maging ang seguridad sa rehiyon. Mula sa PTV Cebu, Jessie Atienza para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.